So, kumusta mga Kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito sa WPS nating mahal. Ano? So, ang video ito ay mula kay Summit Media Philippines. So, meron ito pamagat na good news ang tapang mangingisdang Pilipino na laban sa pag-aresto. China hindi umubra, napahiya. So, yan, bago natin simulan, Summit Media Philippines, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction na video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoise. So mga kanoysi, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, good news ang tapang mangingisdang Pilipino nanlaban sa pag-ereso. China hindi umubra, napahiya, wata. So again, Summit Media Philippines, Pilipinoise, like, comment, share, subscribe. Start. Una ng China ang kanilang batas na mga Ulit. tinutuunan ng China ang kanilang batas na manghuhuli sa mga dayong barko Hala. at mga mangingisda na mangimasok sa kanilang karagatan sakop ng kanilang pinanimulaang 10-dash Sa line. kanilang karagatan or sa kanila kunong karagatan. Diba? Inaangkin lang naman nila yan eh. Ito'y matapos na isopubliko ang kanilang maritime regulation noong July 2024 na maharap sa pagkakulong ang mga banyaga na sumuway sa kanilang batas sa karagatan at ang pagkakadetine ng mga pag-aari mga sasakyan pandagat ng mga ito sa oras na mahuli sila ng mga otoridad. Ayon Ang sa paulang din naman, ang tagal na. June pa. Di ba? So up until now, ngayon pa lang nila sisimulan. Tagal naman. nakasaad na batas sa kanilang ginawa ng maritime regulations, nito lamang buwan ng Hulyo, hindi na nila kailangan pang itaboy ang mga banyagang sasakyan pandagat kung maaktuhan nila itong dumaan at mangisda sa kanilang mga karagatan na walang paalam. Maaari na nila itong pahintuin nang sa pilitan gamit ang kanilang mga makabagong armas at akatin ang mga barkong maglabag sa kanilang maritime regulation. Dito ay kanila itong huhulihin ang mga crew o tripulante at maaari nila itong pusasan batay na rin sa nakasaad sa kanilang batas dahil isa itong malaking kasalanan sa saligang batas ng komunistang bansa ng China. At nito lamang November Alam mo naman talaga kagalang-galang yung mga ginagawa nilang batas, di ba? Mga hyunghing. 18 nang arestuhin ng China Coast Guard ang isang sasakyang pangisda ng bansang Taiwan kung saan sakay nito ang may-anim na tripulante kasama ang kapitan ng barko. Ayon sa nasabing insidente, hinuli ang Taiwanese fishing vessel na Dajianma na may bow number 88 sa bisinidad ng Taiwan Strait noong mga araw ding iyon. Nakulong ang mga nasabing Taiwanese fishermen ng halos 2 linggo at pinalaya lamang nitong November 27 dahil sa nagbayad ang kumpanya nito ng halagang 210,000 renminbi o may Kayo ba guys? Papayag ba kayo na yung if ever mga mangingisda natin huhulihin ng China tapos para i-release yung mga mangingisda magbabayad tayo sa kanila? katumbas ng halos 30,000 US dollar. Kasama na rito ang pagpapera 30,000 US dollar, eh mga I think 1.5 million din yan eh. Tama ba? Tama ba yung conversion ko? sa kapitan ng barko na hindi na ito babalik ng Taiwan Strait at kilalanin ito bilang karagatan na sakop ng bansang China. At nito lamang November 25 nang arestuhin naman ng China Coast Guard ang 3 sasakyang pandagat ng Vietnam na may kargang 21 na tripulante nang maispatan ito ng mga Chino 5 kilometro lamang ang layo mula sa Paracel Island na kontrolado na ng China mula nang kinuha nito ng sa pilitan sa Vietnam noong taong 1974. Grabe, Sa nag-aano talaga sila, men. Ano pa siya, oh. I think October 31, 2024. So, ito yung time na yung Vietnam is inaano nila yung China na pakawalan nga daw yung mga fishermen nila, no? So, sana, parang nag-aano ng gulo eh. Pero, parang mas maganda if ano talaga, men, masampulan tong bansang to, itong China. nasabi ding araw iyon kung saan naaresto ang mga mangingisdang Vietnamese, tinangka rin na akatin ng mga tauhan ng China Coast Guard ang isang mothership ng mga mangingisdang Pilipino malapit
sa bisinidad ng Scarborough Shoal. Hmm, Pero bigo ang mga ito na arestuhin ang mga sakay na 13 mga mangingisdang Pilipino dahil lumaban. hindi pumayag ang mga ito na magpa-aresto Grabe, yung makikita mo gumanon eh. Sige, subukan mo. Gigil na ako sa'yo ah. sa mga otoridad ng China Coast Guard. Ayon sa balita, pumalag ang mga mangingisdang Pilipino gamit lamang ang mga dala nitong mga itak at ilang peraso ng mga bakal at kawayan. Well, kung ganito man if ever meron tayong mga mangingisda na talagang ganyan, nakaka-feel sila na aapihin sila or aakyatin yung barko nila. Dalawa lang yan, pero ako hindi ko isa-suggest na lumaban talaga kayo ng pisikalan kasi baka ma-dedo kayo eh. So sayang din naman yung buhay nyo. Ano. So ano na lang siguro, ewan ko rin kasi for example like that Chinese Coast Guard or military yung aakyat sa barko nyo. 'Di ba? Kasi yung tapang hindi naman talaga siya enough na tapang lang eh. Especially like that kayo, unarmed kayo. 'Di ba? So sana isipin nyo na lang din muna yung mga sarili nyo na halimbawa ganyan, may mga pamilya pa kayong uuwian or may mga pamilyang nag-e-expect pa sa inyo. Kaysa madedo naman kayo, 'di ba? So itong ginawa ng Vietnamese na parang nanlaban sila. Siguro ano lang din, dala lang din ng galit nila. Pero if ever kayo yung nasa sitwasyon, ano, isipin nyo muna talaga. Huwag kayong padalos-dalos na amba agad kasi baka mandedo nga kayo, di ba? Tapos yung dala nyo is mga itak lang. Pero kayo, kung gusto nyo talagang madedo na ipaglaban yung Pilipinas, nasa sa inyo lang din naman yun. Pero syempre, may mga pamilya din kasi tayo eh. Di ba? So, para hindi din sila malungkot. Or yun, know. Hindi na nagkaroon pa ng komosyon sa mga tagpong iyon at binalaan na lamang ng mga tauhan ng China Coast Guard ang mga mangingisdang Pilipino na lisanin na nila ang lugar kung saan sila nakaangkla. Ayon sa naging payag ng ilang Chinese state media, binabalaan nila ang mga Pilipino. Partikular na dito, ang mga mangingisda na sa susunod na suwayin nila ang mga pag-aresto na gagawin sa kanila ng China Coast Guard ay hindi magdadalawang isip ang mga ito na gumamit ng dahas. Ayon sa Pero mga ano lang din naman eh, medyo magdadalawang isip din tayo kasi yun nga, yung China is more on ano din kasi sila eh. Mas marami pa yung banta nila over sa ginawa talaga nila or gagawin talaga nila, 'di ba? Over sa mga salita nila. So minsan nakakaano din. eksperto, hindi nagawang paputukan ng mga Chino ang mga mangingisdang Pilipino na pumalag sa kanilang pag-aresto. Ito ay dahil na rin sa iniisip ng China na activated na sa ngayon ang MDT o Mutual Defense Treaty ng Amerika at ng Pilipinas kung saan hindi magdadalawang isip ang mga Amerikano na palagan ang China sa oras na may masasaktan o mamamatay na mangingisdang Pilipino. Hmm. So yun pala yun. So, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Ano? So, kita nyo naman yun na about pala yun sa mga mangingisdang Vietnamese na parang pinalagan nila yung China. Ano? Anyways, bago pala tayo magpatuloy, Melb's Castle original video link in the description box below. Panoorin nyo rin yan. I-subscribe nyo rin. Ano? Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisis. So, like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun na parang mga mangingisdang Pilipino pala yun na hindi, mga mangingisdang Vietnamese na parang nakikipagsapal din sila. Naghahanap buhay sila ng marangal. Tapos yun nga, yung iba is pumalag sila. So pumalag sila. Well, okay lang din naman talaga kung iisipin mo na mabuti pa yan, pumalag, tapang talaga. Kasi syempre, sila naman talaga yung may some kind, ah, karapatan sa teritoryong yan, di ba? So, ano lang din talaga. Pero yun nga, if ever may family tayo, di ba, parang unfair naman sa kanila kung iiwan natin sila dahil lang sa ganyang tapang natin, di ba? Or siguro iisipin lang muna natin, kahit ganito na lang siguro yung example. For example, makabansa ka talaga or makabayan ka talaga. Gusto mo talagang labanan palagan yung Chinese, magkamatayan or whatsoever. Siguro isipin mo muna, for example, may mga anak ka pa ba na nag-aaral pa ng elementary na ikaw yung inaasahan, something like that, di ba? Kahit yun na lang muna. Kasi pwede naman natin yung if ever haharasin talaga kayo, huhulihin kayo, mga ganyan,
pwede namang ano yan gagawa ng paraan ng Pilipinas yan over sa baka mandedo nga kayo dahil sa lumaban or pumalag kayo, di ba? Pero yun nga, advice lang naman tong sa akin, if ever, kayo lang din naman talaga yung makaka-decide kung ano yung gagawin nyo if ever nasa situation na kayo kasi syempre, iba kasi yung yung advice over situation. 'Di ba? So nasa sa inyo na lang din 'yun. Ang sa akin lang is parang isipin din muna, 'di ba? So, 'yun. 'Yun lang naman. And about nga din pala doon sa parang sa'yo yung teritoryong yan tapos huhulihin ka tapos magpapiyansa ka or magbabayad ka. Ang lakas makaaning, 'di ba? Like for example, tayo Pilipinas, huhulihin tayo tapos tayo yung magpe-penalty. Siniswerte sila nun. Ano sila siniswerte? Ha? Nasa sa atin yung award ng teritoryong yan tapos kapag kaganyan, huhuli-hulihin nila tayo dahil lang sa imaginary 9 dash line nila. It's a no-no, man. It's a no-no. Ano sila, siniswerte. Ha? So, yun lang naman, yun lang naman. Again, Filipino Easy, like, comment, share, subscribe. Also, Melbs Castle. Supportahan nyo rin yan. So, yeah, that's it. Thank you so much for watching. Filipino Easy.